Pastor Joko is in the series of Transform Nation. So, a couple of months ago, noong May, nag-share po ako sa inyo ng message tungkol po sa pagiging citizens of heaven, pero proud pa rin tayo as citizens of the Philippines. Ewan ko po kung matatandaan niyo po yon. Ngayon, nandun pa rin tayo sa series na yon. At ang pinakausapan sa akin ni Pastor Joko na i-share sa inyo ay tungkol po sa Book of Daniel. Kung paano po naglingkod ang mga anak ng Diyos doon ng tapat. Alright? So, ang title po ng message natin for this morning is Loyalty to God, Submission to Human Authority, Surviving Oppression as Foreigners of this World. So, nandun pa rin yung concept na tayo ay hindi taga-mundong ito. Alright? Meron tayong hinihintay na kaharian ng Diyos na darating at yun po yung perfect na planos ng Panginoon para sa atin. Di po ba? So, makakaranas po tayo dito ng lahat ng inconveniences. Kung inconveniences na nararanasan ng common na tao. Okay? Dumadaan tayo sa bagyo, hirap, kakulangan, at dadaan din po tayo sa oppression po ng mga ibang tao. At ang mahirap dito, pag tayo dumaan dun sa oppression ng mga leaders mismo. Kaya nga po, dapat maging handa tayo na mag-survive sa ganitong setup. Okay po ba? So, sabi po ni Apostol Pablo dun sa church in Ephesus, they preached the gospel in that city and won a large number of disciples. Nagtatagumpay po sila sa kanilang ministry. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. Kasi hindi na muli makikita ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya dun sa Efeso. Kaya ito yung pinakahuling habili niya. We must go through many hardships to enter the kingdom of God, they said. So ibig sabihin nito, ang expectation po natin, mas magiging mahirap po ang buhay. Hindi porket naging Kristiyano po tayo, magaan na po ang ating buhay. May lakas po tayo, yun po ang advantage natin. May Diyos tayo na nangangalaga sa atin at hindi tayo pababayaan. Pero dadaan po tayo sa maraming kapighatian. Yun ang dapat po nating paghandaan, mga kapatid. Tama po ba? Alright. So, tungkol dito sa living under oppression. So, sabihin natin, hindi natin masyadong nararanasan ngayon ito. Sa ating leaders, okay, maybe you're experiencing this siguro sa inyong family or maybe there's some hostility against Christians sa internet, depending kung sino yung mga nakaka-encounter nyo po sa social media. Kung titingnan po natin yung naging buhay po ng bansang Israel thousands of years ago, about 2,500 years or more, there are a couple of instances na sila po ay nabuhay under oppressive government. Yung una po ay itong sila ay exiles to a foreign land. Sinakop po sila ng mga Babylonian, so Babylonian Empire, tas practically lahat po ng mga taong kapaki-pakinabang ng mga Hudyo ay dinala po sa Babylonia upang tulungan sila, sapilitan po, na sila ang paunlarin. So sapilitan. So nangyari po ito 6th century BC at pag-uusapan natin mamaya yung apat na characters na ito sa Book of Daniel. Daniel and his three friends. Kung paano sila nag-survive doon sa foreign land as exiles. Ngayon, after about 40 years, nakabalik sila sa kanilang lupang pangako sa kabutihan ng hari ng Persya. Tapos dumating yung mga Greeks and Romans, probinsya pa rin sila, hindi po sila naging kaharian, hindi sila nagkaroon ng hari. So, noong time po ng New Testament, 1st century AD, sa panahon ng ating Panginoon Yesu, at sa Panginoon po ng early church, under naman po sila ng mga Romans. Yung mga Romans po, largely mababait po sila. Huwag lang kayong lalaban sa kanila. Ganun lang man po ang ibang oppressors. Basta tulungan nyo sila, mag-cooperate kayo, hindi kayo mamumroblema. Okay? Hindi nila sinira lahat ng nabuo ng mga Greeks from whom they took over. Okay? So whether you are an exile, you are in a foreign land, or you are a captive, may mga invaders at ipinilit mag-submit sa kanila, dapat matuto po tayong mag-adjust sa kanilang pamumuno. Nakukuha niyo po ba? Pero pasalamat tayo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay may mga masasamang rulers. Whether sabihin natin foreign rulers or local rulers or mismong head of state. Minsan ganun po nangyayari. Yung kapag yung head of state, gaya ng ibang malulupit na bansa, ayaw nila sa Kristyanismo, sinisira yung mga churches. Maybe you know which countries they are, lalo na po yung mga, hindi naman po lahat, pero may mga Islamic countries, mga communist countries na against Christianity.
Sa history po ng Israel, yung malupit na ruler, si Nebuchadnezzar, Chaldean king of Babylon, in-invade sila. Ito yung sinasabi natin, Babylonian Empire. Siya yung malupit. Okay? Pero hinusgahan siya ng Panginoon. Pero after several years, nung na-overtake naman ng mga Persians sa mga Babylonians, nagkaroon sila ng mabait na ruler. Si Cyrus the Great, Achaemenid Persian king, pinabalik sila at na-re-establish po ang Judea, pero as a province, hindi po as a kingdom. Wala silang ruler. As a province lang po. So, may mga pagkakataon, we have to submit to a good ruler, we have to submit to a bad ruler. At alam natin sa Book of Revelation, there are gonna be leaders, yung sabihin natin yung the beast, yung Antichrist, yan ang magiging kahaharapin po ng maraming Kristiyano. Now, I know, there are Christians who don't believe that we will face the Antichrist. Okay? That's a subject for another topic. Pero the point is, dapat harapin po natin ang kalaban. Pero as a general rule, okay po, tayo po mga mananampalataya, ito po yung susundan natin. So read this with me. As foreigners in this world, we will be loyal to our God, live peaceably in this world, and endure oppression. Mabait tayo, hindi tayo lalaban sa gobyerno, hindi tayo pampagulo, hindi tayo gagawa ng krimen, at kung sakaling tayo ay kalabanin ng ating mga leaders, whether local leaders or national leaders, matuto tayong mag-adjust. Now, of course, I think it will be sa topic ni Pastor Joko next week. Doon niya pag-usapan more yung kapag oppressive ang leader. Okay? Ngayon, pag-usapan natin a little bit of both, good and bad leaders. Okay? So, ito po yung guidance ng Panginoon nung in-exile po ng mga Babylonians sa mga Hudyo, at wala silang magawa, pinilit sila, tinanggal sila sa kanilang lupain, dinala sila sa Babylonia. Ito yung basic rule ni Lord para sa kanila. Kung gusto nyong mag-survive, pag lumaban kayo sa hari ng Babylonia, patay kayo. Literally. So ito ang sinabi niya. At maraming hindi nakagusto dito. Pero ito ang guidance ni Lord. Magbabasa po tayo sa Tagalog, sa Jeremiah chapter 29. Magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bungan yon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan yung mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayang kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalahan ko sa inyo. Si Lord ang nagdala sa kanila doon. Okay? Kahit na sabihin natin yung hari ng Babylonia ang gumawa doon, pero kasangkapan siya ng Diyos. Idalangin ninyo sila sa Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y uunlad. So, live normally. Ayan ang ano natin, live normally. So, mag-adjust tayo sa bagong place, sa bagong rule. Maraming Pilipino ganyan. Pag pumupunta sila sa abroad, mag-adjust ka talaga sa kalakaran doon. Kung nakapunta ka sa abroad na usually mas maunlad talaga pupuntahan ng mga Pilipino, mga OFW, sabihin natin, maganda yung lugar, maganda yung kalsada, maganda yung transportation system, maganda yung sweldo, di ba? Ganon. Usually, ganon ang pinupuntahan. Kasi sino bang Pilipino ang pupunta sa mas mahirap na, nagtrabaho ka pa, dito ka na lang sa Pilipinas, di ba? Alright. Sa New Testament sabi naman, huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo na masama. Gawin ninyo ang mabuti sa paningin ng lahat. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung maayos sa kultura na yon, sumunod lang kayo. Hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao, sa paningin lahat ng tao. So, ang mga Kristiyano ay hindi banta sa anumang bayan kung saan sila mapunta. Hindi pang pagulo ang Kristiyano. Hindi nagsisimula ng rebelyon ng Kristiyano. Maliwanag po ba yun? Ganon din po sinabi ni Apostol Petro. So, ito po yung living normally po, no? Unang Petro chapter 2 verse 11, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at mga pansamantalang naninirahan sa daigdig na ito. So foreigners daw tayo dito at dayuhan, exile. Even though yung iba sa kanila locals doon. Iwasan ninyo ang mga makapundong pagnanasa na nakikipaglaban sa inyong kaluluwa. Ibig sabihin dito, huwag kayong gumawa ng kabalastugan. Di ba? Mamuhay kayo ng moral. Mamuhay kayo ng kagalang-galang sa gitna ng mga di sumasampalataya upang kahit na pinaparatangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa. Yun ang maganda doon. Hindi po ba? At luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. So, ibig sabihin, sila ay matutuwa na itong mga dayuhan na ito, sila ay Kristiyano, pero sila ay nakakatulong sa pamayanan. Maayos po ba yun? O ngayon, nasa ordinaryong kalagayan ngayon, ikaw ba ay nakakatulong sa pamayanan?
O ikaw ay pampagulo? Ika'y nakakatulong sa karumihan ng Maynila. Oh, yan. Issue yung basura na yan dito sa atin. Ano? Alright. So, ang gusto kong tutukan ngayon ay, kasi pinakiusapan sa akin ni Pastor Joko tungkol dito po sa the book of Daniel. Kasi ang pagkakaiba nito, so kanina yun yung normal. Pero ang tututukan po natin ngayon, yung binigyan ni Lord ng pagkakataon na mag-lead. Mag-lead. So not every one of us will have that opportunity to lead in another nation. Pero maganda yung mga example nila na matututunan po natin kung paano mag-survive at makatulong sa nation nila. Sabi kasi kanina, live normally, and then magpakarami kayo at idalangin nyo sila. Ngayon, ito po yung gusto ko matutunan natin ngayon sa umaga na ito. Serve the head of state. Kasi ito po yung sitwasyon sa Daniel. Sino yung head of state? Sa ating ngayon, usually president or prime minister, sa kanila mga kings. Serve the head of state and the nation for God's sake and as His witnesses. Okay? Tayo ay patotoo para sa kanila dahil sa ating Diyos. Alright? Pansamantala lang naman ang buhay na ganon. So, read it with me again. Serve the head of state and the nation for God's sake and as His witnesses. Alright. So, may 5 points akong share ngayon. Madali lang naman po tandaan ito. Yung iba, sa iba objectionable ito. Help lead the nation you live in. Okay? Sabi nga natin, nandun sila sa ibang bansa. Hinakot sila mula sa Judea, dinala sila sa Babylonia. So, ginawa ng Panginoon, binigyan ng pagkakataon ng ilan sa kanila maging nasa leadership. Ano, tingnan natin po sa Daniel chapter 1. Inutos ng hari ng Babel kay Ashpenaz, ang pinakamataas na opisyal ng palasyo, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari, so royalty. So, ang mga uncle, tito nila, fathers nila are royalties nung nasa Israel pa sila. At ilan sa angkan ng mga maharlika. Okay? Mga upper class. Ang pipiliin nila ay mga kabataan na walang kapansanan. Ba't kabataan? Kasi pwede mo pa itong, mahulma. Na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madadaling turuan. Ahem nga dyan, mga boys. Ulitin natin. Kabataan na walang kapansanan, makikisig, matatalino, madaling turuan, may malawak na pangunawa, ahem uli, karapat dapat maglingkod sa palasyo, tuturuan din sila ng wika at panitikan or literature ng mga taga-Babel. So gagawin silang leaders, ititrain sila habang bata pa sila. So mag-a-adapt sila ngayon sa language and knowledge ng mga taga-Babel. Ngayon, kung ikaw ay talagang Hudyo, ayoko niyan kasi gusto ko mapanatili ang pagiging Hudyo ko. Pero wala silang magagawa kasi iyon ay, pag napili ka, pag gwapo ka, pag, yun nga lang, matalino ka, mapipick up ka talaga. So, sino yung mga napili? So napili sila, okay? So, naging leaders sila eventually. Mamaya tutuloy natin yung kwento yon kasi tungkol to sa diet ni Daniel. Okay? Ngayon, tawalan tayo sa chapter 2. Okay? Kasi dito kung paano tinulungan ni Daniel ang hari. Directly, napakahalaga nito. Alam niyo po kasi sa mga leaders nung unang panahon, whether Greek, Roman, Persian, Hattusha, marami, sa mga Asia Minor, napakahalaga sa kanila ng oracles. Napakahalaga sa kanila ng panaginip, ng mga propesiya sa decision-making process nila. Pag-aralan yung history, napakahalaga sa kanila ng incantations, yung mga very superstitious yung mga yan. So, sa kasong ito, panaginip. Okay, basahin natin sa chapter 2, verse 16. Kung paano nakatulong si Daniel sa hari mismo. Okay, kung gusto nyo sundan sa English, okay lang, pareho naman makikita natin dyan. Verse 16, dahil dito nagpunta sa hari si Daniel at nakiusap na bigyan siya ng panahon at ipaliwanag niya ang panaginip nito. Ito yung picture natin kanina. Paano ba yan? Tatalunan po natin yung kwento. Basically, humihingi ng tulong ang hari na ma-interpret yung dream niya. Hindi po ma-interpret ng mga kanyang mga salamangkero, ng mga magicians, ng mga manghuhula niya. So si Daniel nakiusap, bigyan niyo akong time to get the interpretation of the dream. Alam natin si Daniel, nakilala siya as the
interpreter of dreams. Yumukod si Haring Nabukuduri-Utsur. Pangalanan niyo anak niyo, Nabukuduri-Utsur. Mas madali sa English, Nebuchadnezzar. Diba? Pero iyan ang pangalan niya, Nabukuduri-Utsur, na lapat ang muka sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Biro niya hari, ano? Siya pa yung nag-bow down kay Daniel. Kasi willing tumulong si Daniel. Kasi humble siya. Kasi hindi niya sinamantala ang kahinaan ng hari na natatakot siya dun sa dream. Pagkatapos, inutos niyang handugan ito ng insenso at ibang pang alay. So, na-interpret na ni Daniel yung dream. Okay? Basically, tinulungan niya sa interpretation ng dream, which was very important sa pagpapalakad ng bansa at ng future nila. Sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Elah. No? Elah is the Aramaic for God. So, noong time na yon kasi ito nasulat hindi sa Hebreo, nasulat ito sa Aramaic. Tunay na Elah mo ang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Lubos ang pasasalamat ng hari na merong isang Hudyo na willing tumulong sa kanya at ibigay yung interpretation ng dreams. Kasi nakakabaliw yon. May dream ka, binabagabag ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi it could spell the destiny of your nation. Diba? Ganon. Hindi lang sa isang pagkakataon tinulungan po ni Daniel ang hari. Okay, Daniel chapter 4, another dream, na ang napanaginipan niya, may isang puno na naputol tapos nakabalot ng kadena. Yan ay po yung picture natin. Ano? So, naginip siya ng ganyan yung hari ng Babel. Verse 6, kaya ipinatawag ko ang mga tagapayo ng Babel. So, ang nagkukwento dito yung hari, hindi si Daniel. Pinatawag ko ang mga tagapayo ng Babel upang ipaliwanag sa akin ang panaginip na yon. Dumating naman ng mga salamangkero, mga enkantador, mga astrologo, mga manghuhula. Sinabi ko sa kanila ang aking panaginip, ngunit hindi nila ito maipaliwanag. Nakakabaliw na naman yon. Ano? Kasi anong gagawin ko sa panaginip na to? Pag inignore ko ito, yari tayo. So verse 8, kahuli-hulihang nagpunta sa akin si Daniel na ipinangalanan kong Belteshazzar. Ayan, binigyan niya ng Babylonian name. Ayon sa pangalan ng aking Elah, Elah is Diyos uli. Ayon sa pangalan ng aking Elah, kasi pangalan ng Diyos nila is Bel. Kaya Babel. Okay, sapagkat sumasa kanya ang espiritu ng mga banal na Elah. So, ibig sabihin, tinutulungan siya ng mga spirits. Ganun. At inilihad ko sa kanya ang aking panaginip. So basically, na-interpret na naman ni Daniel yung dream na yon. So ano sinasabi natin dito? Willing tumulong si Daniel. Ngayon, mga kapatid, ganito isipin nyo. Nasa katungkulan po si Daniel. At mamaya yung three friends sa pag-usapan natin. Sila ay mga banyaga doon. Sila ay napili biglang mga tagapamahala sa kaharian, sa imperyo ng haring ng Babel. Imbis na guluhin nila para bumagsak at makabalik sila sa kanilang lupain, hindi yun ang ginawa na tinulungan nila. Kasi yun ang utos ng Diyos. Pero ito yung isipin nyo, ano ang advantage kung ikay Hudyo, naninirahan ka sa ibang bansa, meron kayong kapwa Hudyo na may katungkulan. Ano sa palagay nyo ang advantage nun? Ano sa palagay nyo advantage nun? Ninaisip po ba kayo? Ha? Protektado sila. Protektado sila. Sa mga maaring apihin, hindi sila pwedeng apihin kasi meron silang kasamahang may katungkulan. Yun ang providence ni Lord, na meron dong matino. Kahit masama yung hari, may matino doon at kababayan natin sila at hindi niya tayo pababayaan. Nakuha niyo po yung... Ganun nangyari kay Jose sa Egypt. Siya yung vizier. Siya yung ginapit ng Panginoon. Kung kailan sila nasa banyagang lupa, meron isa dong namumuno na kababayan nila at hindi sila pababayaan. Ganon kabuti ang Diyos. At lalo na ito, siya ay nakakapag-interpret ng dreams. Imagine niyo kung gaano ito aalagaan ng hari, itong nagbibigay sa kanya ng interpretation ng dreams. May isa pa, hindi naman dreams, mayroon silang nakitang writing on the wall, pero hindi na to si Nebuchadnezzar. Okay? Sa Daniel chapter 5, sumunod naging hari ng Babel. Sa Daniel chapter 5, okay, nakikita niyo po yung Hebrew na yan. Kung alam niyo po yan, nakikita niyo minsan sa mga comics, Mene, Tekel, Uparsin. Now, ito po ay judgment. Ito yung, yung sa banda dulo sa Tekel, Uparsin, yun yung tinimbang kang ngunit kulang. Alright. Basahin po natin sa verse 7.
Nagkakainan sila doon, nakita nila biglang may nagsusulat sa pader. Nagulat sila kasi mahimala yun. Biglang may kasulatan sa pader, walang makaintindi. Verse 7, sumigaw si Haring Belshazzar-Utsur. Dalhin dito ang mga enkantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi niya sa mga ito, sino mang makabasa at makapagpaliwanag sa nakasulat na ito, ay bibihisan ko ng damit na kulay ube. Royalty yon, yung ube. Kukwintasan ko ng ginto, so may karangalan. At gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. Aba, matindi ito. Basta lang ma-interpret yung dream na yon. Di ba? So, natataranta siya. Ano nangyari sa verse 15? Talunin na natin kasi basically si Daniel na naman here to come and save the day for the king. Biro nyo, 2 king na pinagsuserva niya, no? Ang sulat na ito ay pinabasa ko sa mga tagapayo at mga enkantador upang ipaliwanag sa akin, ngunit hindi nila ito nagawa. Kita nyo yung ganong kagaling ang Diyos. Ang talagang makakaintindi lang ay si Daniel. Verse 17, nilaktawan ko verse 16, sinabi ni Daniel sa hari, mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Grabe, no? Gagawin ka na ng third position. Sabi niya, I don't need the reward. Di ba? So, lalo mai-impress yung doon, yung hari. Sa humility. Sabi niya, ibigay na lang po ninyo sa iba ang sinasabi niyong gantimpala. Babasahin ko na lang lamang po at ipaliliwanag ang nakasulat. Tutulong ako. I'm not interested with the reward. Tatalon ako na sa verse 29. So basically, judgment po yun. Ngayon, kung ikaw ang nakaintindi nun na judgment, sasabihin mo pa ba sa hari, ito ang ibig sabihin ng mene tekel o parsin, ikaw ay babagsak. Di ba? Maaaring sabihin mong, i-reinterpret ko nga ito. Kasi baka naman ako patayin ito pag sinabi ko yung tunay na kahulugan nito. Pero hindi. Sinabi ni Daniel yung totoong kahulugan. So, maaaring, ganun ba? Patayin si Daniel. Mali, ano yan? Sinungaling na manghuhula yan. Hindi ako pwedeng bumagsak. Lalaban ako. Hindi. Anong nangyari? Verse 29, nilaktawan ko na, inutos ni Haring Belshazzar-Utsur na bihisan si Daniel ng damit na kulay ube at kwintasan nangyari sa dalisay na ginto. Pagkatapos ipinahayag niyang itong ang ikatlong sa kapangyarihan sa buong kaharian. So, pinilit niya na, you be the third guy. Nang gabi ring yun, ano nangyari? Pinatay si Belshazzar-Utsur, ang hari ng Kashdai, or Chaldeans, or Babel. Sila din yun. Ang kanyang kaharian ay kinuha ni, gusto niyo itong pangalan na to? Darius. Mas madali sa English, Darius. Darius. Okay, pangalanan niyo anak niyo, Darius. Sabihin niyo nga, kaya niyo sabihin yun, Darius. Kaya naman pala eh. Hari ng Mada or Medes na nooy 62 taon na. Biro mo kinagabihan lang, patay na yung hari. Isipin nyo to, tingnan nyo maigi mga kapatid. Binihisan siya, ginawa siyang ikatlo sa kaharian, patay kinagabihan yung hari niya. Ano mangyari kay Daniel? Malas, ano? Malas. Pero ikaw ang ikatlo, pero pagdating ng gabi, iba na hari. Okay. Pero hindi doon nagtatapos. Yan po ang last verse ng chapter 5. Puntahan natin sa chapter 6. Ito sa chapter 6. Si Haring Darius ay pumili ng 120 pinuno, 120. So ganito ginagawa niya, nire-reorganize niya lang, hindi niya guguluhin yung imperyo. I-reorganize niya lang, pipili lang siya ng leader na gusto niya. Natural, dapat loyal sa Persya. Okay? 120 na pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili rin siya ng 3 mamamahala sa pinuno na rehiyon na mangangalaga sa kapakanan ng hari at isa rito si Daniel. So, sa 120, 3 ang nagmamanage doon. So, kung sa 3, ilan paghahatian yung 120, ilan na kada isa? Akala nyo walang math sa sermon, ha? 40. Alright, verse 3. Si Daniel ang naging pangunahin sa 3. Ano ngayon mas mataas? Yung kanina na ikatlo siya, o ngayong siya ang pangunahin sa mga pinuno? Di ba mas mataas ngayon siya? Biro mo, hindi tinanggal ni Darius si Daniel. Pinoromote palalo. Ganyan kapag willing kang maglingkod, pag sumunod ka sa gabay ng Panginoon. Hindi sinamantala ni Daniel, wasakin ng ang Babylonian Empire o Persian Empire, sumunod po siya.
Okay? Si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga pinuno ng mga rehiyon dahil sa pambihira niyang karunungan. Wow. So, mas nagmamature na dito si Daniel, ano? Dahil dito, inisip ng hari na siya ang gawing tagapamahala ng buong kaharian. Mas mataas siya maliban kay, kaya niyo sabihin yan, Darius. Okay, Darius na lang. Alright. So, nagtapos tayo dito sa verse 3. Tingnan natin yung sa bandang dulo ng chapter 6 pa rin. At naging matagumpay si Daniel sa panahon ni Haring Darius at sa panahon ni Haring Kurush ng Parsa. Ibig sabihin nito, sa buong buhay ni Daniel, magmula nung kabataan niya, na siya ay pinaglingkod sa pamumuno ni Nebuchadnezzar, o kaya niyo ba, Nabucodonosor. Unang hari, naglingkod siya kay Amel Marduk, naglingkod siya kay Belshazzar, naglingkod siya kay Darius at kay Kurush the Great. Siyempre, yung mga pinuno na yan, hindi naman namumuno yan ng napakatagal. O ang Pangulo natin, gano'ng katagal namumuno? 6 lang, di ba? So, understandable na 5 hari na pagdaanan niya. Napagdaanan niya. No problem yon. Hindi yung ang haba naman ng buhay niya. Haba buhay niya, pero 5 hari, yung sa mga maedad dito, ilang presidente na dumaan sa buhay niyo? Mula nung adult days niyo. Mula nung adult days. Diba? Ang daming presidente na, no? Kasama pa siguro yung 20 years doon ni Ferdinand Sr., no? Alright. So, help lead the nation you live in. Now, hindi naman tayo may privilege ni Daniel na maging leader, top leader. Pero kapag gano'n ang tawag sa iyo ng Panginoon, tumulong ka. Diba? Yun ang gabay. Ikalawa, negotiate to avoid compromise. Kasi maiipit ka talaga sa values mo at sa values ng bansang tinitirahan mo. Maiipit ka. Lalo na mga konserbatibo po sila. Alam nyo na itong kwento na to, no? Pinipilit sila kumain ng mga bawal na pagkain sa tradisyong Hudyo. Okay? Sa Bible. Okay, balikan natin Daniel chapter 1. Ito po yung kwento. So, namili kasama si Daniel at yung 3 niyang kaibigan. Ito. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Paano madudungisan? Hindi naman yun pinapahid sa katawan. Ito ay ritual. Okay, may mga, ngayon tinatawag natin dito ay kosher. Kosher, ito yung mga pwedeng kainin. Halal is permissible, haram is not permissible. Okay? So, sa Hebrew, kosher food, permissible. Okay? So, ito nangyari. Kaya ipinakuusap niya kay Ashpenaz na huwag silang pakainin at painumin ng mga yon, yung mga pagkaing hindi kinakain ng mga Hudyo. Niloob naman ng Elohim, Diyos ang ibig sabihin ng Elohim, kasi Daniel chapter 1 is written in Hebrew. Okay? Not other chapters. Niloob naman ng Elohim na siya'y kalugdan at pagbigyan ni Ashpenaz. Ngunit sinabi niya kay Daniel, natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari na naglaan ng pagkain at inumin ninyo kapag nakita niya ito, niyang mas mahina kayo kaysa sa ibang mga kabataan na kasing edad nyo. Tsak na pupugutan niya ako ng ulo. Kasi iniisip niya, ang nagpapalakas sa tao, yung mga mapurtina, yung mga ganong pinagbabawal na pagkain. Verse 11, dito lumapit si Daniel sa bantay na pinagkakatiwalaan ni Ashpenaz na nangangalaga sa kanya. Kina Hananiah, Mishael, and Azariah. Pakiusap niya, subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay niyo sa amin. Ito yung sinasabi nating makipag-negotiate ka. Baka pumayag. Di ba? Hindi naman sila malulugi doon. Tinatanggihan mo nga yung mga mamahaling pagkain eh. Baka magalit dyan yung kusinero. Ayaw niyo ba yung saluto ko? So, anong nangyari sa verse 13? Pagkatapos, ihambing nyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkain bigay ng hari at gawin ninyo sa amin ang nararapat. Subukan nyo kami 10 days. Tingnan natin kung anong resulta. Kaya nga, negotiate. Alright? So, ano nangyari? Verse 14, sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. 10 days lang ang pakiusap. Verse 15, at pagkalipas ng 10 araw, nakita niyang mas malulusog at mas malalakas. Hindi ibig sabihin malaki siya na pag malusog. Ganun sabihin, maliksi. Hindi na antok-antok sa trabaho. Ganun. At malalakas sila kaysa mga kasing edad nilang pinapakain ng pagkain galing sa hari.
Kaya gulay at tubig na lang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. So pinagbigyan sila beyond 10 days kasi umubra para sa kanila. So ganito yung sasabi natin, negotiate, makiusap, baka naman pumayag at umubra. Huwag kang lumaban. Huwag mo nang sabihin na, ay, sa reliyon namin yan, nakakadumi yung ganyang, yung pangapagkain na yan, hindi healthy yan, nakipag-away ka pa dahil sa pagkain. Hayaan nyo sila kumain ng ganon. Gusto nila yon. Pero ako, I will mind my own business. Kung kayo mahina, bahala kayo dyan. Pero I will mind my own business. Hindi tayo pampagulo. Kaya nga, negotiate to avoid compromise. Sensible po yun ba, mga kapatid? Okay. So sabi natin, tumulong tayo, help lead in the place where you live in. At tapos ngayon naman, negotiate to avoid compromise. Pangatlo natin ay explain respectfully. Disobedience to immoral commands. So, may mga iutos sila sa atin na pipilitin tayo lumabag sa batas ng Diyos. Okay? So, ito yung tension. Ngayon, si Pastor Jocko will talk more about this in his message next week, sabi niya sa akin. Pero I'll just give you a biblical story in relation to the message that he will be sharing next week. So, ganito po yon. Punta tayo sa Daniel chapter 3. So, ang kwento nito, alam niyo na siguro ito, yung tatlong kaibigan ni Daniel na inutos na lumuhod sa imahe na pinagawa ng hari, Nebuchadnezzar. So kung familiar kayo sa story na yan, basahin nyo na lang po yan. Mapapansin nyo, I'm just brushing through. Kasi kung iisa-isahin pa natin yan, tagal po yan. Isang chapter, isang sermon yan kung tutuusin, hindi po ba? Okay, verse 13, kaya nilalaktawan ko na lang po. Nagalit si Haring Nabuchodonosor nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sino yung tatlong lalaki? Sinabi niya, Shadrach, Meshach, Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa ribultong ginawa ng aking pinagawa? Nagagalit kasi utos niya, pag tumunog, lahat sabay-sabay kayong luluhod at maglilingkod. Ba, ang lakas ng apog nitong tatlong to. Ito sila na yung banyaga, ayaw sumunod. Hindi ba sila natatakot sa banta ko na papatayin ko ang mga lumalabag sa utos na ito? Okay, tuloy natin. Tatalon tayo sa verse 16. Sinabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, mahal na haring Nabuchodonosor, mahal naming hari, may galang pa rin siya. Nakuha niyo po yon? Kasi nga sabi natin, respectfully. Nakadisobey na sila, pero magpaliwanag ka. Okay, kahit galit na galit yung hari. Okay? Wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Guilty kami. Gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Handa kami. Ang Elah, kasi ang Daniel chapter 3 is in Aramaic, so Elah means God. Ang Elah na aming pinaglilingkuran, ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Kasi inyong parusa, itatapon namin kayo sa naglalagablab na pugon. Papatayin namin kayo. Tostado kayo dyan. So, ready kami, guilty kami. We're not contesting. We're not contesting. Verse 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos ni sasamba sa ribultong ginawa na ipinagawa ninyo. Humaharap sila sa trial, sa kataas-taasang tribunal, sa mismong hari, na siya magdi-decide ng kanilang kaso, na mismo siya na rin nagpo-prosecute sa kanila. Sa sobrang galit niya na disrespect siya sa harap ng maraming tao, at walang pwedeng gumawa nun, sobrang disrespect, walang makapipigil sa hari na sentensyan sila ng kamatayan. Pero sabi nila, respectfully, pinaliwanag namin, hindi po kami sasamba. Loyal kami sa aming Diyos. Yun yung title natin eh. Loyal to God. Mali ang utos na yan, labagyan sa utos ng aming Diyos, handa kaming magbuwis ng aming buhay para sa aming Diyos. Maganda po ba yun? Nakakatakot to sa totoo lang. Maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa mga Islamic countries, nagko-convert na lang para hindi sila apihin, para hindi sila i-discriminate. Ngayon, I don't know if that's still happening in other countries, but ang alam ko, mas nagiging, yung iba mas magiging maluwag, yung iba mas lalo naghihigpit. Alright? Ano man. So, magiging maggalang po sa pagpapaliwanag. Ngayon, bitin yung kwento, no? Babalikan natin yan sa letter E natin. Okay? So, letter D, defy evil edicts. So, kapag may utos na labag sa utos ng Diyos, magdi-disobey tayo.
hindi natin kayang labagin ang utos ng Diyos, mas mataas ang batas ng Diyos kaysa sa batas ng tao, kahit siya pa ang hari ng buong mundo. Okay po ba yon? Ngayon, patapangan talaga ito. Patapangan. Okay? Tatandaan po natin, leader sila. Pwede sila magsimula ng rebellion, pabagsakin ng hari. Pero hindi nila ginagawa yun, tinutulungan nila, yun yung letter A. Pero nung sila ay tinatabla na ng hari, okay? Noong time ni Nebuchadnezzar, hindi pa mataas ang posisyon nila. Isa sila sa mga leaders, pero hindi katulad ng panahon ni Dario at saka nung nauna, ni Belshazzar, na nasa mataas na silang katungkulan, di ba? Napakataas. Pero sa panahon ni Nebuchadnezzar, hindi pa mataas. Okay? So, defy evil edicts. Pwede nating labagin ang masamang utos. For example, dito sa Pilipinas, halimbawa lang, God forbid, maging legal ang abortion. Alam nating labag sa batas ng Diyos yon. Na pinipilit ka ng boyfriend mo, magpalaglag tayo. Kahit naman illegal ngayon, ganun pa rin nangyayari sa ibang kaso. No? So, susunod ka ba o hindi? Hindi, di ba? Labag sa batas ng Diyos yon. Okay, balikan natin itong Daniel chapter 6. Ang background kasi nito ay napopromote si Daniel. At gagawin na siyang second in command ng hari. So, ang ginawa ng mga ibang leaders, nag-conspire sila para gumawa ng utos na dapat sambahin lang yung kanilang hari. Hindi naintindihan ng hari na itong proposition na ito ay trap laban kay Daniel. Okay? Dito tayo sa verse 6. Sama-samang pumunta ang mga pinuno at tagapamahala sa hari. Sabi nila, mabuhay ang haring Darayabahush! Kami pong mga tagapamahala ng kaharian, mga pinuno ng mga rehiyon. So, imagine niyo lahat, buong Senado, buong Kongreso, talaga ang dami nila, no? 120 sila. Mga pinuno ng mga rehiyon at mga tagapayo at nagkakaisa ng mga palagay. So, kasama pa dito gabinete, tagapayo, no? Mga executive, gano'n. Mabuti po'y ipag-utos ninyo sa loob ng 30 araw. Hindi naman forever to, 30 days lang naman ito, no? Ay walang sasamba o mananalangin sa ibang ela, walang ibang Diyos, o tao liban sa inyo. Wow, tuwan-tuwa naman siya, ijo-Diyos ako. Verse 7, sino mang hindi susunod sa utos na ito, ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon. Alam niyo na itong kwento na to, di ba? Okay. Kaya, mahal na hari, magpalabas po kayo ng gayong kautusan at inyong lagtaan upang maging batas ng Mada at Parsa. Ayun. Batas na hindi mababago ni mapapawalang bisa. 30 days lang naman yan di ba? Ganon. Parang no harm. Sino ba ganon maglalakas sa loob? Ba ikaw, Hudyo ka, 30 days lang naman. Oh, Lord, sasamba ako sa Diyos sa loob ng 30 days. After na babalik ako sa inyo. Ganon ba yun? Handa ang magkompromiso? Hindi yun. Kaya, verse 9, kaya't nilagtaan ni Haring Darayabahush ang kasulatan at ang pagbabawal. Wow! Nangamba ngayon si Daniel. Nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya. Okay? Hindi yung sinugod niya, Hari, ba't niyo naman inaprubahan yan? Ako yung pinagkakatiwalaan niyo, parang ako yung madadihado dyan. Hindi. Umuwi siya. Lumapit siya sa Diyos. Lumuhod, nanalangin, at nagpasalamat siya sa kanyang ela, o Diyos, sa silid sa itaas ng kanyang tirahan, sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. Iba ang spelling ng Jerusalem sa Aramaic. Ganyan. 3 beses niyang ginawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. So, walang nagbago sa kanyang routine. Sumasamba pa rin talaga sa Diyos. Kaya naglakas ng loob siyang manindigan para sa Diyos. Kasi ugali niya talaga sumamba sa Diyos. Kapag ikaw ay mahina, hindi ka lumalapit sa Diyos, pagdating ng kagipitan, pag sinasakal ka na para sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, bibigay ka. Kasi mahina ang pananampalataya mo sa Diyos. Kaya ang pagpapalakas ng pananampalataya sa Diyos, hindi sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng kaluwagan. Para pag dumating yon, kailan ka mag-iipon? Pag, petsa de peligro na? Wala ka nang uipon nun. Di ba? Mag-ipon ka pag may maraming pera. Di ba ganon? Okay, verse 11. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siyang nananalangin, may telescope siguro sila, no? Ganun. Wala pa naman telescope noong unang panahon na yun. Pero mayroon silang mga, yung mga kumare. Siya'y kanilang isinumbong sa hari.
Okay? Sinumbong sa hari. Matatala sa mga mata ng mga ganyan. Ano? Okay. Kanina na pag-usapan na natin, hindi lumuhod yung tatlong kaibigan ni Daniel doon sa imahe. Ngayon naman si Daniel, hindi niya sinunod yung edict na yon sa loob ng 30 araw. Nanalangin pa rin siya. Kung tutuusin, hindi naman makaka-harm yung pananalangin niya sa Diyos. Kung tutuusin, pwede niyang gawin, mag-a-act na lang ako. Mag-a-act na lang ako, sasambahin ko yung hari, pero deep inside of me, hindi ko siya sinasamba. Pero pag uwi ko, sasamba pa rin ako sa Diyos. Dala-dalawa sinasamba ko. Ganun na lang siguro. Pero hindi eh. Nilabag niya talagang utos ng hari, sumamba pa rin siya sa tunay na Diyos. So, pwedeng lumabag sa batas ng tao kung ito ay paglabag sa utos ng Diyos. Tama po ba yan? Kasi loyal tayo sa ating Diyos. Last point na po tayo. Tanggapin po natin ang kaparusahan. Ngayon, ito po yung masakit dito. Kasi hindi biro po ito, maraming tao gagawa ng kompromiso para lang makatakas sa parusa. Pero ito yung halimbawa para sa atin, dalawang halimbawa, yung una, itong hinihagis sa pugon, yung pinag-usapan natin kanina, pinarurusahan na sila, at ito si Daniel, itinapon sa kulungan ng mga leon. Okay, tingnan natin yung kwento. Unahin natin itong kay Daniel. Balikan natin sa Daniel chapter 3, verse 19. Namula ang mukha ng hari, Nabuchodonosor. Sa tindi ng galit kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Kaya inutos niyang painitin pa ng 7 ulit ang pugon. Napahiya ako doon. Sinagot ako ng mga ito, kahit magalang silang sumagot. Di ba? Pero sumagot sila sa harap ng walang takot. Narinig ng lahat ng mga tauhan ko, hindi pa rin sila luluhod. Hindi pa rin sila sasamba. Tatalon tayo sa verse 23. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagablab na apoy ang 3 kabataan, si Shadrach, Meshach, at Abednego. Lumabas nga sina Shadrach, Meshach, at Abednego mula sa pugon. Hindi sila namatay. Alam niyo na itong kwento na to, di ba? At lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno, yung mga nag-target sa kanila ng kaharian. Tiningnan sila ng mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng 3. Hindi sila nasunog, hindi sila natusta. Himala ito. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang mga kasuotan, hindi rin sila nag-amoy usok. Ngayon, mga kapatid, ganito po yan. Dahil sa may special mission pang ang Panginoon sa 3 ito, niligtas sila ng Diyos. Especially pati si Daniel. Pero mas marami po sa atin ang mas mapapahamak. Okay? Hahaba pa yung usapan na yon, pero sa the book of Revelation, I think it's in chapter 14. Actually, nasa slide ko yun, pero binuro ko na kasi hahaba pa, pero babanggitin ko lang itong verse na to. Ang siyang nakatakdang mabihag, siya ay makukulong. Ang siyang nakatakdang mapatay ng tabak, siya ay mapapatay. Ito ang pananampalataya at katatagan ng mga banal. Yun ang sabi sa book of Revelation. Nasulat ang book of Revelation para paghandaan tayo kung tayo ay makulong o mapatay dahil sa ating pananampalataya. That's what the book of Revelation is all about. Kung gaano katatag, katibay ang mga tunay na mananampalataya. Now, I know a lot of you think na makaka-escape tayo doon, di natin mararanasan. I don't agree with that. It's popular among pastors and churches, but it's not popular among scholars. It's not popular among scholars. It's a new teaching for the past 100 years. No? Although Scofield, pero we will go through tribulation. That's what the book of Revelation say. That's what 1 Thessalonians say. Sabi sa 2 Thessalonians, hindi darating ang Panginoon kung hindi mo na mauna Antichrist. The Antichrist first. Kasi susubukin nga tayo eh. I know that's a controversial issue, pero that's the point of the book of Revelation. Kaya sabi ni John, I'm your fellow in the tribulation. That's not the exact words. Pero sabihin, kasamahan niyo ako sa kapigatian. So most of us, mapapahamak. Kapag kung ibutan natin yung panahon na yun, dito sa kanila exceptional, niligtas sila ng Panginoon. Ang point dito is to accept unjust punishment. Si Jesus, God allowed him to be killed, crucified. But he raised him from the dead. Kaya ang introduction ng book of Revelation, I am Christ,
I'm Jesus, I was dead and now I'm alive. Because that's what God's plan for Christians. You will be killed, but you will resurrect. That's the idea of Book of Revelation. Alright. So, hindi sila nasunog. Verse 29. Kaya ipinag-uutos ko, so ito, hanga yung hari. Wow, hindi natin kayang patayin itong mga ito. Mas magagaling sila sa amin. Mas magaling ang Diyos nila. Verse 29. Kaya ipinag-uutos ko, sabi nung hari, sino man mula sa alinman lahi, bansa, so nagbabanta na siya, no? O wika na magsalita laban sa Elah, o Diyos, ni na Shadrach, Meshach, Abednego, ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin dahil walang ibang Elah na makapagliligtas sa tao tulad nito. Himala ito. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babel. Naging tapat sila sa Diyos, na-rewardan sila ng Diyos. Ganon kagaling ang ating Diyos. Kasi may plano ang Diyos para sa kanila. Alright? Puntahan natin yung kwento ni Daniel nung itinapon siya sa kulungan ng mga leon. Verse 16. Dahil dito, inutos ni Haring Darabayahush na ihulog si Daniel sa kulungan ng mga leon. Ngunit sinabi niya rito, kasi favorite niya si Daniel. Pero dapat niya to pa rin yung pangako na parusahan. So ito may simpatsya to kay Daniel, tong hari. Naway iligtas ka ng iyong Elah na buong katapatan mong pinaglilingkuran. Masasacrifice yung magaling niyang leader eh. Di ba? Hindi katulad isa galit na galit yung hari. Ito naman, naawa. Ano? So alam niyo nangyari? Kinain ba siya ng mga leon? Hindi. Subalit sumagot si Daniel, nung binalikan na siya. Mabuhay ang haring, magpakailaman, tuntua yung hari. Nagsasalita si Daniel, buhay. Pinadala ng aking Elah ang kanyang anghel at tinikom niya ang mga bibig ng mga leon. Hindi nila ako sinaktan dahil wala akong kasalanan sa kanyang paningin. Wala rin akong nagawang mali laban sa inyo, o hari. Totoo yun, di ba? So, pinakita ng Diyos siya na ang tunay na nakapangyayari sa na to. Dahil dito, verse 23, labis na naggalak ang hari at inuutos na iahon si Daniel mula sa kulungan ng mga leon. Natupad yung parusa, di ba? Hindi. Nabuhay, no? Nang maihahon na siya, wala silang nakita kahit anumang bahagyang galos sa katawan ni Daniel sapagkat nagtiwala siya sa kanyang Elah. Ang galing, ano? Magtiwala kayo sa ating Diyos. Kayo'y kanya ililigtas. So, ano nangyari dun sa mga kalaban ni Daniel? Verse 24, ang mga nagbintang kay Daniel ay ipinahulog ng hari sa kulungan ng mga leon, pati ang kanilang mga anak at asawa. Hindi pa sila halos sumasahid sa kulungan, ay nilapa na sila ng mga leon. So naparusahan ang mga kalaban. So tanggapin mo lang ang mga punishment, ikaw ay hindi pababayaan ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hindi po ba? So tayo dapat ay maging loyal sa ating Diyos, mag-submit tayo sa human authority. Hindi tayo magulo, tutulong pa tayo. Letter A, help lead the nation you live in. Letter B, negotiate to avoid compromise. Ito yung sa pagkain. Letter C, explain respectfully disobedience to immoral commands. So, nung dinedefend nila yung sarili nila yung tatlo, ginalang pa rin nila yung hari, pero sabi nila, sa Diyos pa rin kami susunod. Defy evil edicts. Hindi sila sumamba sa imahe na pinagawa. Si Daniel nag-pray pa rin sa tunay na Diyos. And letter E, accept unjust punishment. Sabi natin kanina, hindi lahat tayo may pagkakataong maging leaders tulad ng mga yon, pero inspiration sila sa atin. Nasa leadership sila, mas ipit sila kung tutuusin. Mas ipit sila. Pero tayo mga pangkaraniwang mamamayan, ito ang susundin natin. Ito yung binasa natin kanina, sabay-sabay uli natin basahin. As foreigners in this world, we will be loyal to our God, live peaceably in this world, and endure oppression. Gusto sana natin wala tayong oppressive na leader. Maaring oppression mo ay sa family, maaring oppression na nare-receive mo ay sa trabaho, pero sana dahil sa iyong pananampalataya. Sabi ni Apostol Pedro, ano ba namang saysay nang ikay parusahan dahil ikay gumawa ng kasamaan? Pero mahulugan yung ikay magdusa para sa testimonya ng Panginoon Jesucristo. Kaya gusto ko itong pag-usapan natin. Are you ready to adjust for the day of an evil ruler?
So anong dapat nyo gawin? So ito yung mga dapat natin gawin. Puro command na nga po yan, ano? How can you prepare for this? And then you have to pray for persecuted Christians. Let us pray.